Ang title para sa greatest shooter of all time ay unanimous na napagkasunduan. Hindi ko na kailangan banggitin ang pangalan niya, alam mo na kung sino siya. Rare ang ganitong kaso. Walang definitive na sagot sa greatest player of all time o si LeBron ba o si Jordan. Ang greatest passer ba ay si Magic or si Stockton. Ganito rin sa ibang titles tulad ng greatest rebounder, defender, scorer, leader at ball handler. Maraming players ang nag-aagawan sa mga titles na ito. Pero pagdating sa greatest shooter of all time, walang debate dahil kay Stephen Curry si Steph ay isa sa ilang players na may undisputed title at may stat ako na lalo pang magpapatibay nito. Ito ang top 100 players na may pinakamaraming threes sa NBA history relative sa kanilang 3-point percentage. Keep in mind, ang kaliwa ay kung saan sila nag-struggle at ang kanan ay kung saan sila nag-shine. The higher, the better, the lower, the worse. Narito ang favorite sharpshooter ni lahat, si Mike Bibby. Joke lang. Two-time well-deserved MVP si Steve Nash na sobrang accurate na sniper kahit nakashoot si Kobe ng higit sa 1,800 threes. Siya ang pinaka hindi accurate sa top 50. Pero ang podcaster turned coach na si JJ Redick ay flat-out flamethrower. At syempre, si old ass LeBron ay nasa top 10. Sa taas, nandyan si Reggie Miller sa 5th, Lillard sa 4th, Harden sa 3rd, at si Ray Allen na may second most threes sa history ng liga na nag-shoot ng crisp 40%. Pero tulad ng sabi ko, ang undisputed greatest shooter of all time ay nasa sariling universe niya. Si Steph Curry ay standout na rockstar among superstars sa maraming stats na kailangan mo talagang makita para maniwala. Kapag nanood ka ng Warriors game, guaranteed na may Steph Curry 3-pointer maliban na lang noong December 17, 2023 laban sa Portland Trail Blazers. Si Chef ay 0 for 8 from deep. Off night lang ng mga great shooters pero ito ang end ng streak. Bago ito, si Steph ay may at least 1 3-pointer sa 268 consecutive games na sobra sa dati niyang streak na 157. Ang laki ng achievement niya na gumawa ng 30 sa bawat laro sa loob ng 5 years. Absurd! Para makontextualize, ang huling beses na hindi nakashoot ng 3 si Steph bago ang 0 for 8 night laban sa Portland ay noong November 8, 2018. Nasa Toronto Raptors pa si Kawhi Leonard, naglalaro pa sina Dwayne Wade at Dirk Nowitzki at ang next generational talent ng NBA ay kumukuha ng comparisons kay Magic Johnson. What a time to be alive! Ang streak ni Curry na 268 games with at least 1 3-pointer ay record na wala pang nakaka-break kahit siya. Baka isa ito sa marami niyang unbreakable records. Narito si Curry for the record. At ayan, Stephen Curry ang threes king sa NBA. Si Steph ay light years ahead ng kahit sinong shooter na nakita natin. Sina Ray Allen, James Harden, Damian Lillard, Reggie Miller at Klay Thompson ay ilan sa mga greatest snipers ever pero hindi nila kayang pantayan si Curry. Sa career ni Steph, nag-shoot siya ng blistering 42.6% from downtown at ang kanyang splash bro na si Klay Thompson ay isa sa mga most efficient marksmen na nakita natin sa 41.3%. Now, get this, kung mag-miss si Steph ng next 237 threes in a row, mas mataas pa rin ang percentage niya kaysa kay Klay. Insane, di ba? Pero wait, there's more. Kung biglang mabulag si Curry at mag-miss ng 549 3-point attempts, mas mataas pa rin ang percentage niya kaysa kay Ray Allen, ang second all-time leader in 3-pointers. Kung mag-miss siya ng 657 consecutive threes, mas mataas pa rin siya kaysa kay Reggie Miller. At para mapantayan ang biggest stylistic rival niya na si Lillard, kailangan niyang mag-miss ng 1,283 triples, halos season and a half worth of shots para lang bumaba ang percentage niya kaysa kay Dame. This is getting out of control. Sa totoo lang, kung suntukin ni Draymond si Curry sa parehong mata at mawalan siya ng paningin, kailangan niyang mag-miss ng 1,476 consecutive threes para lang bumaba sa percentage ni James Harden, ang third all-time leader in threes. Keep in mind na hindi lang siya kumuha ng pinakamaraming shots from behind the arc pero pati na rin yung toughest ones, fadeaway threes, sidestep at step back 30-footers with a hand in his face, 35-foot pull-up jumpers, half-court heaves at the end of quarters at off-the-dribble heat checks na wala namang business itira pero ang efficiency niya ay off the charts pa rin. The man is flat out better than everyone. Habang pinag-uusapan natin ang insane efficiency ni Steph, hindi pwedeng hindi banggitin ang stat na ito. Sa career niya, nag-shoot si Curry ng 47% from the field, 42% from 3 at 91% sa free throw line. Combine lahat ng yon at makakakuha ka ng 6th most efficient player of all time in terms of true shooting percentage. At kung titignan mo ang 10 most efficient players sa NBA history, makikita mo agad ang trend. Wala ni isang
guard sa listahan maliban kay Curry. Sa katunayan, bukod kay Steph, wala ni isang player na mas mababa sa 6'8". Si Wardell ay complete anomaly. Nag-shoot siya ng shots sa perimeter habang ang ibang big men ay nagdadunk lang sa rim kung saan mas madaling maging efficient. Para mag-paint ng picture, narito ang average shot distances ng mga player na ito sa court. Siyempre, sa paint, makikita mo sina DeAndre Jordan, Tyson Chandler at Clint Capella na gumagawa ng damage right at the cup. Si Jokic ay nandito na may third greatest true shooting mark sa average shot distance na 10.1 feet, isang outlier sa mga most efficient bigs sa 10-foot range. Si Jokic ay kasama ni John Collins at Karl Anthony Towns na kumakatawan sa era ng stretch bigs, pero ang true anomaly ay nasa malayo. Once again, nasa sariling universe si Steph. Si Curry ay 6th most efficient player in NBA history habang tumitira ng shots 16 feet further at may degree of difficulty na hindi maikumpara sa mga big men na nagdadunk lang ng lobs at dunks 2 feet from the basket. Si Curry ay efficiency god ang isa pabalik. Curry off the screen got enough room again. Butter, February 7, 2013 at ang batang Steph Curry ay magpapakitang gilas sa Garden. Ang baby-faced assassin ay nag-erupt ng 54 points at nag-laser ng 11 triples, marking his first career game na may 10 threes made at marami pang darating. Ang career ni Steph ay tila sumabog pagkatapos ng moment na yon, winning MVPs, championships at binago ang game ng basketball as we know it. Ang pag-hit ng 10 plus 3 sa isang game ay naging common occurrence na para kay Steph. Alam niya kung nasaan siya. Curry hits another 4 over the course of his career. Nagkaroon siya ng 25 games na may 10 o higit pang triples. Kung nakita mo ang gap mula kay Steph sa lahat, hindi ito magmumukhang totoo. So, here's a graph ng bawat player na may game na may 10 threes. Sina Harden at Lavine ay may ilan, si Dame ay may handful, si Clay ay may siyam na games na ganon, at nandyan si Curry, isang site na sanay na tayo makita. Ang tao ay nasa sariling universe niya. Pero tingnan mo ito, ang mark na yon ay mula kay Steph Curry noong 2021 season at only sa 2021 season. Ang tao ay nag-went ballistic that year, averaging 32 a game sa absurd efficiency at nag-post ng 7 games na may at least 10 3-pointers. Kung yun lang ang season na nilaro ni Curry, ika-third all-time na siya sa games na may 10 plus 3s. It's outrageous. At meron pa, sa 2021 season na yon, si Steph ay nagkaroon ng 1-week stretch kung saan nagtala siya ng 10 plus 3s sa 4 sa 5 games, 10 sa Denver, 11 sa OKC, 11 sa Boston at 10 laban sa Sixers. Kung kukunin lang natin ang isang linggo mula sa career ni Steph Curry, ika-4th all-time siya. Isang stat na mind-numbing na kailangan mong makita para maniwala. I hope you guys enjoyed. If you did, consider subscribing. Gumagawa ako ng videos every week at talagang ma-appreciate ko ang suporta. Si Steph ang GOAT! At ito and News Normal PH ang balitang kumalat na parang virus. So, see you.